Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jeremy Calyaw. Ngayon ay meron tayong paksang aaralin. Ito ay tungkol sa pagpaplano ng pagtuturo. Ang bago nating aaralin ay tungkol sa banghay aralin. Isang plano ng guro na naglalaman ng mga hakbang at gawain na susundin sa pagtuturo ng isang aralin. Malaga ang banghay aralin dahil nagsisilbi itong gabay ng guro sa maayos na pagsasagawa ng buong talakayan. Sa pamamagitan nito, naging organisado ang mga gawain at oras ng pagtuturo. Halimbawa nito ay gumawat ang guro ng banghay aralin tungkol sa pangalan at paghanda ng mga gawain para sa mga mag-aaral. Ang pangalawa naman natin tatalakayin ay layunin sa pagkatuto. Tumutukoy sa mga kalaman at kasanayang inaasahang makamit ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin. Ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito kung ano ang dapat matutunan o makamit ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin. Ito ang nagsisilbing direksyon ng guro at mga mag-aaral. Halimbawa nito, layunin ng guro na makilala at magamit ng gusto ng mga mag-aaral ang pangalan sa isang pangungusap. Ang pangatlong nating tatalakayin ay kagamitang pagturo. Kagamitang pagturo, mga materyales na ginagamit ng guro upang mas maging malinaw at kawili-wili ang talakayan. Malaga ang kagamitang pagturo dahil nakatutulong ito upang mas maging malinaw, kawili-wili at madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Ito ay gumamit ang guro ng PowerPoint presentation, larawan, aklat at activity sheet sa pagtuturo. Apat naman na pagplano ng pagtuturo ay estratehiya sa pagtuturo. Ito ang paraan o teknik na ginagamit ng guro upang madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Mahalaga ang estratehiya sa pagtuturo dahil nagbibigay ito ng angkop na paraan upang maging epektibo ang pagtuturo ng mga mag-aaral. Nakakatulong din ito upang maging aktibo at masigla ang kanilang pakikilahok sa klase. Ang halimbawa nito ay gumamit ang guro ng pangkatang gawain upang aktibong makikilahok ang mga mag-aaral sa talakayan. Pagtataya ang panghuling pagpaplano ng pagtuturo. Ito ay proseso ng pagsukat at pagsusuri sa kaalaman at kapatuto ng mga mag-aaral. Mahalaga ito dahil nakakatulong ito sa guro upang malaman kung naunawaan at natutunan ng mga mag-aaral ang aralin. Halimbawa nito ay nagbigay ang guro ng maikling pagsusulit upang malaman kung naunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Ito ang mga 5 hakbang sa pagpaplano ng pagtuturo. Ang una ay banghay aralin, pangalawa ay layunin sa pagkatuto, ang pangalawa kagamitang pagtuturo, pangatlo estratehiya sa pagtuturo at ang panghuli ay ang pagkatuto.